So dito naman tayo kay FinSwap, no? Alright, so before ko simulan, eto muna yung ipapakita ko sa inyo. Alright, so maraming mga naglabasan ng mga blockchain. Alright, isa na rin po dyan si SCF Chain. We are also a blockchain. However, no, sabi ko nga, kung nakabili ka ng Ethereum way back 8 years ago, Ethereum was being launched with the initial price of 0.30 centavo lang in dollar. So, ibig sabihin, kung nakabili ka 8 years ago, 0.30 centavo in dollar, punta lang tayo ng CoinMarketCap, tignan natin kung magkano na yung live present price ng Ethereum. Okay? So, ito po yung Ethereum ngayon. Okay, so ang current price niya, ito. $2,282 bawat isang Ethereum. Right? O, 2,371 na kaagad. Okay? 72. 2,372. Right? So, ibig sabihin lang yan, kung 8 years ago nakabili ka sa halagang, let's say $100 na lang. Alright? So, $100 mo 8 years ago, that is just 6,000 pesos. I-divide mo lang yan sa 0.30 centavo, meron ka dapat hawak na Ethereum. 333 Ethereum. So, ipalagay na natin 333 Ethereum. Magkano na ang price ngayon? Balikan natin. The price is 2,000, eto, 2,368 bawat isang Ethereum. So, let's go ahead. I-times natin. 333 Ethereum. I-times mo sa 2,368 bawat isang Ethereum. Magkano na dapat ang pera mo? Yung dating 6,000 pesos mo or $100 8 years ago, dapat $544. Times mo sa 56 in peso, eto na dapat yung dating 6,000 mo 8 years ago, 44.1 million pesos na ang pera mo. Yun nga lang, hindi natin nasabayan si Ethereum kasi wala naman tayong alam that time. Meron pang sumunod niyan, si Binance, no? Binance was being launched 0.20 centavo lang 6 years ago, July 17, 2017, no? Nag-launch si Binance, alright? So, yan po siya, Binance, 0.20 centavo. Ibig sabihin, kung yung $100 mo nakabili ka 6 years ago, i-divide mo lang yan sa 0.20 centavo, ikaw dapat meron kang 500 Binance coin. Magkano na ang Binance ngayon? Live, CoinMarketCap, puntahan natin. Alright? So, antayin natin mag-load si CoinMarketCap. Medyo mabagal ang internet. Eto na. Okay, so Binance, magkano na ang Binance ngayon? $322 bawat isang Binance. So kung nakabili ka 6 years ago, 0.20 centavo lang yan sa halagang $100. Divide mo sa 0.20 centavo, again, meron kang 500 Binance coin. 6 years ago nakabili ka. Ngayon mo ibebenta. Magkano isa? Oh, $322. So ita times mo lang to, 500 Binance mo times $322 bawat isa, dapat ang pera mo $161,000 na. I-times mo sa 56 in peso, dapat may 9 million kang tumataginting. Yung dating 6,000 mo 6 years ago, ang value na dapat ng pera mo, 9 million na sa ngayon. Pero kasi wala nang nagpipresent niyan sa atin 6 years ago. Ganon din, may mga dumaan pang ibang blockchain. Nandiyan dyan si Solana, Phantom, Cardano, Avalanche, Polygon. Walang nag-present niyan sa atin. May isang blockchain nag-exist. 7 months ago was being launched. Ang pangalan SCF Chain. Ngayon, itong si SCF Chain, meron siyang tinatawag na decentralized exchanger. Yan po si FinSwap. Si FinSwap, maglo-launch siya ng platform token niya. FSP token. Magkano ang initial price? $1 lang po. Ang pinaka-target price nila, minimum $300 within 6 to 12 months from now. Hindi pa po yan initial public offering ha. Private selling pa lang. Ang tawag
hackathon donation event. Makakakuha ka $1 bawat isang FinSwap token. Kung 300 ang pinaka-peak price, alright? Sabihin na natin, nakabili ka sa halagang $100. I-times mo yan sa 100 din na FinSwap. Eh, ang target price nga nila, $300 within 6 to 12 months from now. So, i-times natin 100 FinSwap mo, times mo sa $300 each. Magkano na dapat ang pera mo after 6 to 12 months? Magkakaroon ka at least $30,000. Times mo yan sa 56 in peso. Yung 6,000 pesos mo could become 1.6 million in pesos. Sabihin na natin, hindi na natin antayin yung pinaka-peak na $300. $100 na lang bawat isa. Bumili ka, $1 isa sa halagang $100, may 100 FinSwap ka, i-times mo sa $100 na lang ang naging price bawat isa. 6 to 12 months from now, ikaw ang pera mo, meron kang $10,000 na po yung 6,000 mo. Magkano yan sa peso? $10,000 times 56 in peso na lang bawat dollar. So meron kang 560,000 pag nag $100 bawat isang FinSwap. Magkano puhunan mo? 6,000 pesos, di ba? Pero may mga gas fee pa yan. So roughly around nasa 6,500, no? So yan po siya. Alright, so ito yung gusto kong ipakita sa inyo tonight. Ang tanong dyan, how sure we are na talaga bang kayang i-hit ng FinSwap platform yung $300 na sinasabi nila na minimum price within 6 to 12 months. Yan yung ipapakita at pag-uusapan natin tonight. Alright? So, eto po siya. Anyway, doon sa mga hindi pa alam, ano ba yung cryptocurrency na yan? Okay? Ano ba yung simplest explanation ng cryptocurrency? Ito po yung simplest explanation ng cryptocurrency. Right? So, eto siya. When you want to buy something normally, using your normal bank card, this is what happens. I give my card details to the shop asks the bank if I'm good for the money. The bank checks its records to see if I've got enough in my account. If I do, it lets the shop know. It updates its records to show the movement of money from my account to the shop's. It takes a little cut for its trouble. Now, if you wanted to remove the bank from that system, who else would you trust to keep those records and not alter them or cheat in any way? Well, I wouldn't trust you. I wouldn't trust you. In fact, I wouldn't trust any single person. But I might trust everyone. The idea is you don't have a central record of transactions. Instead, you distribute many, many copies of this ledger around the world. Each owner of each copy records every transaction. So, to buy something using cryptocurrency, I give the shop my details. The shop asks all the bookkeepers if I'm good for the money. The bookkeepers all check their records to see if I have enough. If I do, they tell the shop, and then all update their records to show the movement of money. So there's no way that a forged transaction can make it in. If I try to alter a ledger, it won't match all of the other copies, and it gets rejected. Oh, and one of them, at random, will be given a reward of some newly created cryptocurrency. This is how cryptocurrencies work. And remember, all of these bookkeepers, all of these ledgers, they're not actually people. They're computers. Lots of computers. Okay, so yan po yung simplest explanation ng cryptocurrency. And sa atin naman po, may tinatawag tayong blockchain. Ito ba talagang blockchain na to ay safe ba talaga tayo dyan? Baka naman mamaya mawala na naman yung system natin, di ba? I-search po natin sa Google. Ito po, type nyo lang. No? What is blockchain technology? Ayan o, pag sinearch nyo yan galing kay Google, what is blockchain technology? Ang
lalabas na result dyan, ito. Kunwari ito, yan. So sabi rito, blockchain is a shared immutable ledger. From the word immutable ledger, unhackable public ledger po yan. Unhackable or immutable ledger that facilitates the process of recording transactions and tracking assets in a business network. Alright? So, ano-ano ba yung mga blockchain? Katulad po nito, punta lang kayo pag gusto nyong makuha yung Ethereum chain, okay? Pag sinabing blockchain ka, public ledger that is unhackable. Pag sinabing public ledger, makikita yan ng mga publiko. Okay? Yung mga transaction. Yun nga lang, walang mga pangalan yan. Puro wallet address. Katulad nito, this is a very good example of blockchain ledger or Ethereum ledger po ito, no? Ethereum chain po ito. Si Binance meron din. Okay? So, punta tayo kay ito, bscscan.com. Ito naman po ang ledger ng Binance. Alright? Tayo meron rin ba tayong ledger niyaan? Punta lang po kayo ng mainchain.scfchain.io. Ito po ang pinaka-ledger natin. Alright? So, just exactly the same, the Ethereum, Binance, Solana, anything na mga naka-blockchain. Tayo rin po naka-blockchain din. Alright? So, dito pa lang mapapatunayan ko na sa inyo, yung company ginagalawa natin, matatag pa sa matatag. Unhackable ledger po tayo. Right? Now, moving forward, may ipapakita ako sa inyo before I go ahead further. No? Listen, ito po, recommendation na ito galing from ABS-CBN. Safe ba talagang gamitin ang blockchain? Ito po. Handa ng Pilipinas bilang blockchain capital of the world. Ang blockchain ay isang digital database o decentralized ledger ng mga transaksyon sa pagitan ng mga users nito. Karaniwan itong ginagamit sa cryptocurrency, pero unti-unti na rin itong nagagamit sa iba pang larangan at industriya. Ayon kay Donald Lim, lead convener ng Philippine Blockchain Week, ligtas itong gamitin ng mga pribadong korporasyon at maging ng gobyerno. Ilulunsad ng bagong tatag na Blockchain Council of the Philippines ang Philippine Blockchain Week ngayong Nobyembre. Ayan. So yan po no, mga patunay ko sa inyo na talagang kinakailangan nyo na sa ayaw at sa gusto nyo, kinakailangan nyo ng sabayan ang FinSwap. Alright? So balik tayo sa tanong. Kaya ba talagang i-hit ng FinSwap yung $300 in just 6 to 12 months from now? Iyan yung pag-uusapan natin. Pagdating sa blockchain, pagdating sa company natin, there's no doubt matatag ang company natin. FinSwap. Alright? Naka-blockchain tayo. Again, FinSwap po, meron tayong tinatawag na 8 ecosystem. Alright? So, alam naman po natin yan, karamihan, ang pagtaas ng token or alternative coin nakabase sa 3 significant reason. Number 1, anong ecosystem yan? Saan siya gagamitin? Bakit mo create yung token or yung coin? Para saan? Okay? Ibig sabihin, utility. Anong utility niyan? Si FinSwap po may gagamitin yan pang transaction fee. Alright? Pang transaction fee ng SCF Coin, FinSol, FUSD, FinSBT, FinPay, FinBill, FinNext, FinBox. Alright? Iyaan po ang ecosystem niyaan. Alright? Ano-ano ba yung ecosystem niyaan? Mas maigi, pakita ko muna sa inyo yung talagang ecosystem. Number 2 na impact niyaan is yung tinatawag na community and burning mechanism. Yun yung pangatlo. Alright? But before that, again, punta muna tayo rito. Ano ba yung mga ecosystem niyan? Ito po ang ecosystem niya. SCF building the next generation cross-chain financial standard. In the rapidly evolving landscape of blockchain technology, SCF stands out by setting a new standard for high-performance cross-chain financial interactions. Its unique dual-chain structure, comprising the main chain and parallel chains, ingeniously addresses the impossible triangle challenge, laying a robust foundation for the future financial ecosystem. Renowned for its distinctive consensus mechanisms, the SCF employs the APOS Asset of Proof Stake consensus mechanism for the main chain, ensuring highly secure and efficient network support.
Simultaneously, the parallel chains offer a range of consensus algorithms, including PBFT, APOS, POS, and POW, providing developers with the freedom to innovate. Supported by world-class design principles and foundational technology, SCF demonstrates its leading position within the industry. The introduction of atomic swaps technology enables SCF to seamlessly interact with other public chains, enhancing user experiences. To ensure privacy and security, SCF adopts Layer 2 and zero-knowledge proof technologies, serving as vital components of its mathematical model and cryptographic foundation. Building upon seamless compatibility with the Ethereum Virtual Machine, EVM, SCF has also constructed a robust financial ecosystem. FinSwap, solving decentralized cross-chain liquidity challenges through a liquidity aggregation protocol. FinSwap enables rapid cross-chain asset transfers, the introduction of dual-chain Lightning interactions, and an automated market maker mechanism opens new possibilities for cross-chain swaps. FinSBT, the Financial Soul Business Token, is a non-transferable NFT that records users' financial credit within decentralized networks. SCF's breakthrough lies in becoming a third-generation public chain that achieves native account SBT binding. FUSD. By collateralizing mainstream digital currencies, users on SCF acquire the native stablecoin, FUSD, allowing them to enjoy investment, lending, and transaction fee rewards with an expected annual yield of 20% to 300%. FinPay, synthesizing the protocols of SWIFT, PayPal, and Visa. FinPay facilitates low-cost, high-efficiency international fiat currency transfers and payments, collaborating with multinational banks. FinBill, a decentralized cross-chain financial bill trading marketplace implementing the Web 3.0 concept, enabling financial bill transactions such as promissory notes, bills of exchange, and checks. FinX, SCF's decentralized derivatives exchange supports a variety of trading products, including futures, options, and contracts for differences. Offering diverse margin ratios and decentralized trading matching, it provides users with greater flexibility. Finbox, as the first Web3 social platform, Finbox features decentralized instant messaging, social interactions, and wallet functions, creating a new social experience for users. FinSoul, developed using Unreal Engine 5 and Cosmos 2D, FinSoul represents the next generation of GameFi, combining programmable NFTs and Metaverse DeFi to offer players extraordinary opportunities and substantial rewards. Currently, SCF market size is equivalent to 1/10 of Ethereum. We believe that SCF will create more possibilities and opportunities, contributing greater strength to the future of development of the financial industry. Alright, so yun po yung isa sa mga, sabi ko nga, ano yung paggagamitan niyan, nakita nyo na yung paggagamitan natin. Alright, ngayon, since na alam na natin na may platform token siya and may utility siya, alamin naman natin gaano kalaki yung community ni FinSwap. Alright? Okay, so hindi gumagana yung application ko sa ngayon, hindi pa kasi siya updated. Alright, you go to your dashboards na lang po or mga applications ninyo. Makikita nyo dyan, si FinSwap, they have 62 million total wallet addresses around the globe. Alright? So, ang tanong rito, why FinSwap? Kasi number one, big revenue or profit, easy adoption, fast time to market, and of course, paparating na po ang crypto bull run. Paano ko nasabi na may crypto bull run? Iyaan, ipapaliwanag ko sa inyo. Now, saying here, no, si Binance daily trading volume nila $10 billion. Ang users po niyan 150 million. Again, nag-start ang Binance July 2017. Centralized exchanger po yan. The largest exchanger in the globe is Binance as of today. Uniswap is also a decentralized exchanger naman ito. No? Decentralized exchanger, si Uniswap. Para po itong PancakeSwap. Ang daily trading volume nila, $1 billion.
Ang users nito is 30 million na tao. Nag-start sila November 2018. Tandaan nyo po si SCF or FinSwap, they have 62 million users around the globe. Kaya napakalaking impact nitong users na to. Now, sabihin na natin, no? Ang mag-activate na lang or mag-participate sa FinSwap, 1% na lang, no? Nasa 620,000 active users ang pwedeng mag-activate kung 1% lang. Paano kung 10% ang nag-activate? So meron ka kaagad 6.2 million active users, no? Si Binance, yung first year nila, 1.5 million. Pumutok kaagad sila. Tayo po, I doubt, sigurado ko, I am highly confident. And I believe, masusurpass natin ang first year ng Binance, no? Kasi eto nga siya, no? Sabi ko kanina, FSP token is a platform token po yan ng FinSwap, decentralized exchanger po tayo. Para tayong si Uniswap, PancakeSwap, alright? Now, kapag nag-participate ka kay FSP, no? Na tinatawag ay Hackathon Donation Event, magiging dividends ka po niyan. Ibig sabihin, lahat ng transaction fee kay FinSwap, mayroon ka pong matatanggap dyan. Pumapalo yan ng 8 to 10% monthly pa rin, no? Ano pa lang yun passive income mo pa lang. Iba pa yung makukuha mo sa holding na kapag ka nabili mo siya ng private sale niya ngayon, $1, pag nag $100 yan, di times 100 ang profit mo. Plus, makakapag-participate ka pa sa incentive program. Meron kang voting rights on FinSwap platform. Makakatanggap ka pa ng airdrop from new listings sa FinSwap decentralized exchanger natin. Meaning, kapag naka-live na itong si FinSwap decentralized exchanger, marami rin pong papasok dyan ng mga alternative token and alternative coin. So, the moment na pumasok yan dyan, eligible ka para magkatanggap ng airdrop. Okay? Magkakaroon ka ng mga token nila. Right? Ganun lang po kasimple yan. Now, si FinSwap, ang utility nito or utility token nito, no, ay gagamitin po siya pang transaction fee, no, sa loob ng mga ecosystem. Alright? Yan po ang gamit kay FinSwap. Pang gas fee siya. Alright? Now, ito pinaka maganda. Deflationary features. So, ibig sabihin, may burning mechanism siya. Ibig sabihin, kayang ma-achieve yung $300 within 6 to 12 months from now. Kasi number one, may community siya, 62 million. Pangalawa, may utility siya, no? Pangatlo, may burning mechanism siya. And ang pang-apat, kaya hindi tayo magkakaroon ng rug pull kasi meron tayong tinatawag na linear release within 180 days for all the token. Ibig sabihin kapag nagbili ka ng, let's say, sabihin na natin 100 FinSwap token. Bago mo ma-receive yung 100 FinSwap token, 180 days muna, no? Aantayin mo yan. Pwedeng kada isang buwan, no? Halimbawa, buwan-buwan, 15 token muna marireceive mo. Next month, 15 token. Third month, 15 ulit, no? Hanggang sa makompleto yung ika 180 days, kompleto na rin dyan yung 100 FinSwap token mo. Bakit ba merong tinatawag na ganyan? Para maiwasan yung rug pull. Ano ba yung rug pull na yan? Ito po yan, no? Ang nangyayari kasi sa mga token na mahinang klase ang pagkakayari, no? Pag mahinang klase ang token, halimbawa milyonaryo ka, meron kang $1 million or 1 million pesos na lang. Okay? 1 million pesos. Sabihin na natin ang total supply ng isang token nasa 10 million lang. Ikaw may 1 million pesos ka. Magkano binibenta ang isang token nito? Sabihin na natin binibenta siya mamiso isa. Alright, mamiso. 10 million yung total supply. Ikaw ngayon, milyonaryo ka. Ang tawag sa iyo whale. Marunong ka sa crypto. Bibili ka worth 1 million token. So, ibig sabihin, 1 million token nasa iyo na, which is already 10% ng total supply. Kapag walang tinatawag na linear release or minting,
no? Pag walang minting yan, asahan mo na magrarag pull yan. Paano magrarag pull? Halimbawa tayo, ima-market natin yung token na yan. Magsisimula tayo piso. Pag minamarket natin yan, tataas ang price niyan. Kasi bakit? Binibenta. Minamarket natin, may mga bumibili. Ito nga ngayon, kapag dumating sa pointing time na nag 10 pesos yan, di ba? At yung milyonaryo, nakita niya, nabili niya yung token niya magkano? Piso isa. Pero ngayon yung price ng token, nag 10 pesos bawat isa. Anong gagawin nitong whale na to? Idadump niya na po yung token niya. Kaya naman, babagsak ang presyo niyan, magiging 0.50 centavo na lang yan. Oh, di ba? Ganyan ang nangyayari kapag mahinang klase ang program ng token, no? Sa atin po hindi po mangyayari yan. Kasi bakit? May linear release nga na tinatawag. Ibig sabihin niyan, kahit pa bumili ka diyan ng $1 million worth of FinSwap token. Nabili mo magkano ang isa? Nabili mo $1 isa. Itong $1 million, may katumbas rin yan, 1 million FinSwap token. Okay? Kahit pa mag $100 na yan within 1 to 2 months, nag $100 or 3 months, wala kang magagawa. No? Kasi bakit? 180 days bago mo makompleto yung paghawak sa 1 million FinSwap token mo. Ibig sabihin yan, gradually lang yan nire-release. Pwedeng sa 1 million within the first month, pwedeng ang i-release lang ng company niyan sa'yo 150,000. Okay? Tapos, next month, 150,000. Iyan, para pag nakita mo na nag-times 100 na yung pera mo, at least, ang maisisell mo lang, kakaunti lang. So, hindi ngayon babagsak yung presyo ng token natin, no? Ganyan po katindi ang company. Kaya hindi nila magagawa yung mga kadugaan ng mga crypto trader dito, no? Talagang tataas ito. Pangalawa, ito pa. May tinatawag tayong Filecoin. No, si Filecoin way back 2018. No? Nilaunch nila yan. Just exactly the same ang pagkakayari ng program ni FinSwap ay almost the same kay Filecoin. Gagamitin siya for gas fee, may burning mechanism, may linear release or vested investors. Ang launching time niya, tinaon nila, no? Last crypto bull run. That is 2018 up to 2021. Alright? Pero yung pinaka-crypto bull run nangyari 2020 to 2021. Papakita ko sa inyo yan. Alright? So eto, si Philcoin, no? Yung mga early investors, binenta nila kada isang Philcoin $0.75. Yung mga early investor, nag-gain sila times 300 yung profit. Kasi bakit? Ang pinaka-highest peak na price ng Filecoin umabot ng 245 USDT noong 2021. Alright? So, tinimingan po ito, no? Nung pag-launch nitong Filecoin. Kasi every time na nagkakaroon ng crypto bull run, lahat halos na mga magagandang project nagpapump or tumataas ang price. No, hindi lang si Bitcoin, hindi lang si Ethereum, hindi lang Binance. Marami pong mga magagandang project ngayon, no? Now, moving forward, no? Ito na siya, no? Si Filecoin. Now, ipapakita ko sa inyo ngayon, itatiming rin natin ang pag-launch ng FinSwap this April 2024. Kasi, bakit? March pa lang ilo-launch na yung decentralized exchanger. Ngayon, ang halving, no? May tinatawag tayo sa mundo ng cryptocurrency, ito pong si Bitcoin. May tinatawag po yan na every 4 years halving. Nagsimula ang halving ng Bitcoin taong 2012. Nagpump ang Bitcoin. Yung sumunod na halving 2016. Yung pangatlong halving 2020. Mangyayari ang pang-apat na halving April 2024. Kaya sabi ng mga tao ngayon, 'di ba, sa mundo ng sa industry ng crypto space industry. Hala, magki-crypto bull run. Kasi bakit nga magki-crypto bull run? Because of the Bitcoin halving. Ang Bitcoin po kasi, ladies and gentlemen, no? FYI lang. Ang Bitcoin namamining 'yan. Ibig sabihin niyan, nakakapag-create ng panibagong mga Bitcoin. Alright?
Ngayon, lumalaki ang supply ng Bitcoin, pero every 4 years, no, nagka-cut out sila. Yan na yung halving. No, tinatapyasan nila yung supply. Kaya naman kapag bumaba ang supply, masyadong mataas ang demand, masyadong marami ang bumibili ng Bitcoin. Therefore, tataas ng tataas yung presyo. Ang maganda rito, ito yung kumpletong data. So, sa presentation po na to, walang hyping to. Purely fact at mga nangyari na po ito, no? So, tignan nyo po yung graph rito. Alright, tingnan nyo yung graph. Nangyari yung pinakaunang Bitcoin halving 2012. Ang price pa lang nito nung November 28, 2011, ang price pa lang niya, $2.54. Pag halving niya 2012 hanggang 2013, no? November 28, 2013, umabot po ang presyo ng Bitcoin $1,007 bawat isang Bitcoin. Tapos bahagyang bumaba. Nung 2016, no? Nagkaroon ng Bitcoin halving. Pero 2015 pa lang, July 9, 2015, ang price lang ng Bitcoin $269 bawat isang Bitcoin. Eto na ngayon, pagkatapos ng Bitcoin halving, no? 2017 pumalo ng $2,506 bawat isang Bitcoin. Alright? Now, nangyari yung third halving 2020. Bahagyang bumaba yan, 2.5, no? Bumaba ng konti siya. Umabot pa nga siya ng 7,325, no? After ng 2020 halving, pumanik na naman po yung price ng Bitcoin up to 56,600, no? $56,600. Meaning nasa 3.2 million pesos bawat isang Bitcoin, no? Samantalang nung 2010, 2011, ang presyo lang niyan 0.10 centavo lang, no? Ganyan lang po katindi yan. Pero nung pag 2021, lintik, nag 3 million bawat isang Bitcoin. So, ito po yan. Itataon natin si PinSwap, ilo-launch natin April 2024 is the Bitcoin halving. Pero March pa lang, ilo-launch na yung decentralized exchanger at saka yung PinSwap natin. Isasabay natin yan sa Bitcoin halving. Kaya po nasabi ng company, napapanik talaga from $1 to $300 minimum. Alright? Projected price lang yan. It could be more than that. Alright? Now, tingnan nyo po itong data na to. Alright? Nangyayari ang powerful bull run right after ng Bitcoin halving. Alright? 2012 hanggang 2013, powerful bull run. Kasi bakit? Pagkatapos ng halving, nagkakaroon ng tinatawag na breakout retest. After nyan, pump na yan. Now, 2015 to 2017, nagkaroon ulit ng powerful bull run. Pero, pumanik talaga siya nung taong 2016. No? 2016, yan na yun, nagpump na hanggang 2017. Breakout retest pagka-halving. No? So, dito naman, no, yung last Bitcoin halving, nangyari 2020. Pero yung mga tao, akala nila, 2018 magbubulra na. No? Pero sa totoo lang, breakout yun, pero walang retest. Alright, nangyari ang retest 2020 hanggang 2021 nagkaroon ng bull run. Ngayon, ang susunod na bull run, no? Breakout retest po mangyayari April 2024. Hanggang 2025, powerful bull run na naman po yan. Projected price on the Bitcoin, more than $100,000. Ngayon, ang akin lang rito, kung tataya ka sa Bitcoin, mag-hold ka ng Bitcoin, the chances of winning ng pera mo kay Bitcoin, sigurado yan, 3 to 5 times ang itataas ng kapital mo. No? 3 to 5 times. Pero kung kay PinSwap ka, mag-hold, 10 times up to 300 times, sigurado yan within 6 to 12 months from now. Alright? Kaya po nasabi ng company na kaya talagang papanikin, no, ng $300 bawat isang PinSwap token. Kasi bakit? Ngayon po mangyayari, 2024 up to 2025, powerful
crypto bull run po ito. Kasi bakit? Mangyayari po Bitcoin fourth halving, sasabayan pa ng Ethereum triple halving, sasabayan ng Metaverse, GameFi, NFT, decentralized finance, tokenization of assets. Kaya kapag hindi ka sumabay kay FinSwap, talo ka. You are on a losing side, no? Kasi bakit? Sabi ko nga si FinSwap may deflationary token, may utility, no? Tapos ang community 62 million. May linear release pa siya or minting 180 days. Kaya ang pinaka best timing March 2024 onwards, crypto bull run yan. Alright? So yan lang po siya. Halimbawa naman, nakabili ka sa halagang $1,000. At yung $1,000 na yan may katumbas 1,000 FSP token. Pag nakabili ka sa halagang $1 at pumanik ng $300 yan, ibig sabihin yung $1,000 mo magiging $300,000. Magkano yan sa peso? O, halimbawa, $1,000. Okay? I-times mo na lang 60 ang palitan kasama na gas fee. O, may 60,000 ka pesos. Okay? 60,000 pesos mo, meron ka ng 1,000 FinSwap token. Kapag nabili mo siya, $1 per token at pumanik ng $300, ibig sabihin times 300 yung 1,000 mo. So, ita-times mo lang yan sa 300, ikaw ngayon meron kang $300,000 6 to 12 months from now. I-times mo yan 56 na lang ang palitan, no, peso to dollar, no? Meron kang 16.8 million. Yung 60,000 mo could become 16.8 million 6 to 12 months from now. Pwedeng mangyari po yan. Hindi ko sinasabing yan na talaga yan. Pwedeng mas malala pa yan, no? Pwedeng mas malaki, pwedeng mas maliit ng konti. Sabi ko nga kung nakapag-hold ka lang 1,000 FinSwap, i-times mo na lang yan mag $100 na lang. 100. Magkano? May $100,000 ka. I-times mo sa 56 in peso, meron kang 5.6 million. Magkano puhunan mo? 60,000. Di ba? Ganun kaganda. Alright? So, yun lang po ang presentation natin kay FinSwap. Alright? Kung may mga katanungan man kayo, mamaya na lang, tatapusin ko muna yung presentation natin. Punta na tayo ngayon sa compensation plan. Kasi may compensation plan pa po ito. The moment na mag-participate ka dyan sa hackathon donation event, automatic po meron kayong tinatawag na compensation plan. Now, how to maximize the marketing plan? Ganito lang kasimple yan. I-weigh mo lang yung risk versus reward ratio. Dito ano yung risk? Ang capital mo, kunwari $1,000. Can you afford to lose for the next 6 to 12 months? No? Pwede mo bang hindi gamitin yung 60,000 pesos mo for the next 6 to 12 months? Kung gagamitin mo yung pera mo next month or couple of months, please do yourself a favor. Huwag ka nang mag-donate dito sa hackathon event. Huwag ka na mag-purchase ng FinSwap. No? Kasi hindi ito yung tamang opportunity para sa'yo. Pero kung sa tingin mo kaya mong kalimutan yung 6,000 pesos or 60,000 pesos mo for the next 6 to 12 months, do it. No? Do it. How long the project can last? Pinakita ko na po sa inyo. Blockchain tayo. Ang ibig sabihin ng blockchain, immutable or unhackable public ledger po yan. Is it easy to duplicate? Yes, doable po. How much time do we need to commit? Well, papalapit na po ang crypto bull run. Baka next week or next month, yung dating private selling na $1 ng FinSwap, maging $2 na po yan. Kasi halos paubos na yung private selling na tinalagang supply para sa private selling ng FinSwap. Halos paubos na kasi ang bibilis ng ibang bansa. No? Kaya dapat, kung magko-commit ka, ASAP. Alright? Worth spending time. Oo naman, napaka-worth spending time po nito. Ano naman ang reward na makukuha mo rito? Any big upside potential to make 1 million. Yes, definitely. Pinakita ko na po sa inyo. So yan lang, titimbangin mo lang. No? Kapag hindi ka nag-decide na mag-join ngayon sa FinSwap, ang gusto mo, o-obserbahan mo muna si FinSwap for the next 3 months or 6 months from now, huwag ka nang mag-join kay FinSwap. Kalimutan mo na si FinSwap. Kasi bakit? If you think that $100 is too high the price of your success,
then wait for the bill of regret. And yung bill of regret na yan, generational yan. Kasi bakit? Bakit ko nasabing generational? Tignan nyo. Yung $100 mo, makakabili ka 100 pin swap. Pag dumating yung pointing time, nag $100, i-times mo na lang 100. Kumita ka na dyan. $10,000 na yung 6,000 pesos mo. I-times mo sa 56 in peso, may 560,000 ka na. Yung 6,000 mo could become 560,000 within 6 to 12 months from now. Iyan, kung $100 lang yung naging price. Paano pag nag $200 na yan? O di times 2 mo na naman to. Kamot ka na naman sa ulo. Yung dating 6,000 mo, pwedeng maging 1.1 million. 6 to 12 months from now. Kaya sinasabi ko, generational yan. Paano? Kung nag $300 na yan, i-add mo na naman dyan 560,000. Yan na dapat ang pera mo. Yung dating 6,000 mo, 1.6 million na pag nag $300. Kaya ako sinasabing generational ang bill of regret. Alright? So, dapat maintindihan nyo yan. Hindi biro itong pinipresent ko sa inyo. No? Pambihirang opportunity po ito. Once in a lifetime opportunity. Ngayon, punta tayo ngayon kay marketing plan ng FinSwap. Alright? Okay, so eto po siya. Sinasabi rito, no, na lahat ng magiging direct mo, lahat yan may 30% ka, no? USDT in, USDT payout. Every 2 a.m. in the morning, magre-reflect sa dashboard ninyo na siya na mga wallet natin, naka-blockchain pa siya. Alright? 30%. Now, yung direct ng mga direct mo, 5% po kayo dyan. Whatever the amount. No, sa level 3 mo naman, yung direct ng direct mo. Indirect mo na ito. Level 3, 4% ka out of their total donation amount. Alright? Now, sa level 4, 3% ka out of their total donation amount. Level 5, 2% ka out of their total donation amount. And 1% ka mula sa level 6 up to level 20. Yun nga lang, may qualification po ito, may qualifying criteria, no? So yan po siya, oh. Lahat ng direct sponsor mo, pag isa ka pa lang, no, hanggang level 1 ka lang diyan. Kapag dalawa na ang direct mo, hanggang 3rd level deep mag-open. Kapag 3 na ang direct mo, hanggang 6th level deep mag-open. Kapag 4 na ang direct mo, hanggang 12 level mag-open siya. Kapag 5 na direct sponsor mo, hanggang 20th level deep mag-open na siya. So, necessary ba na kinakailangan mag-build tayo ng network? Hindi naman po necessary. So, pwede ka ngang sumali rito na hindi ka na mag-recruit eh. Di ba? Antayin mo lang, mag-hold ka lang ng FinSwap. Kikita ka pa rin ba? Yes, kapag ka pumanik na yung price niyan. So, no need for you to recruit. Pero kung gusto mong i-share itong sistema natin, yung 180 days linear release, no, hindi baka wala pang 180 days, baka 100 days pa lang, hawak mo na lahat ng token mo. Kasi bakit? Mas mabilis pong nire-release yung mga token kapag nagbi-build ka ng network kay FinSwap. Alright? So dito po pinapakita ang total payout niyan, 59% na kaagad. May tinatawag pa tayong marketing plan sa team bonus. Alright? So to make the story short, no, i-explain ko sa inyo further. Ito siya. Halimbawa, ikaw to. Alright? Naglagay ka $100, may katumbas 100 FinSwap. Okay? FSP. Ito pong $100 na yan, ang kinalalabasan yan according sa computation namin, umaabot siya ng 6.5 bawat entry ng $100 because of the gas fee. Kasi itatransact mo pa yan. Papalitan mo yung 6.5 ng US dollar tapos bibili ka pa ng FUSD tapos SCF coin, no, para ma-activate mo, makakuha ka ng 100 FinSwap. Yan po siya. Alright, now moving forward. Kunwari ikaw to. Alright, activated na yan. Okay, ngayon magbi-build ka ng network. Kapag may isang direct ka na, dapat itong isang direct mo na yan, bago pa yan mag-direct rito ng tao sa ilalim, dapat magkaroon ka na ng pangalawang direct. Kasi bakit? Para mag-open yung second level, hagip mo yung hanggang 3rd level. So kahit pa may pumasok rito, kumikita ka pa rin dyan. Magkano ang kikitain mo sa direct mo? 30%. Halimbawa ito naglagay ng $100, so 30% niyan, that is
$30. Kikitain mo yan. Magre-reflect yan sa dashboard mo every 2 a.m. Ito rin, nung inactivate mo to, magre-reflect $30 2 a.m. pa din. Alright? Halimbawa, naglagay rin to 100 FSP. So, may $30 ka dyan. Kapag dito, may pumasok, 5% ka. Magkano 5% ng $100? Eh, di $5. Alright? So, yan po siya. Ito nung pumasok to, naglagay ng $100, may $5 ka. Alright? Pag dito naman sa third level dip, 4% ka dyan. Magkano ang 4% out of 100? That is $4. So, every time na may pumapasok sa level mo na yan, may $4 ka. Ngayon, dapat, bago may pumasok pa dyan sa fourth level dip, dapat magkaroon ka na ng pangatlong direct mo. Kasi bakit? Para hagip mo yung 4th level, 5th level, hanggang 6th level dip. Hagip mo siya. Alright? So, pag may pumasok na rito at may pangatlong direct ka na, may 3% ka pa sa kanya. $3 ka dyan. Alright? Every time na may pumapasok sa level ng 4th level. Sa 5th level dip naman, magkano? 2% ka dyan. That is $2 ka dyan every time na may pumapasok. $2 ka ng $2 dito. No? $2 yan. Tapos, sa 6th level dip mo, meron ka na naman dyan $1. Kasi bakit? 1% ka na dyan. Hanggang 20th level dip. Yun nga lang, dapat, bago pa pumasok yung ika-7th level, dapat meron ka ng pang-apat na direct para mag-open yung 7th level hanggang 12 level deep. Okay? Hagip mo hanggang ika-12 level pag apat na direct mo. Pag 5 na ang direct mo, eligible ka na para sa team reward bonus hanggang 20th level deep. Hagip mo na po yan. Okay? Hanggang 20th level. Hagip na hagip niyo po yan. Alright? So, dapat 5 direct mo para ang pupukusan mo lang ito kahit ikaw na tong tatlo na to. No? Ito lang ang pukusan mo, 2 leg. Kasi bakit? Kapag meron na dyan $50,000 at may 5 direct ka, ikaw ngayon meron ka pang tinatawag na 4%. No? Infinity level. Alright? Ganun po siya. Kapag ka naman ito, nakabuo ka ng $50,000, ang rank mo na niyaan, General Manager or GM. Alright? GM rank ka na niyan. Kapag GM ka na, may 4% ka, ganito po yan, ang computation niyaan. Alright? 60% napupunta sa direct referral at saka unilevel. Yung 20% napupunta sa team reward bonus. Okay? Team reward bonus mapupunta. Itong 20%, magkano ang 20% ng $100? That is $20. Okay, sa $20 na yan, okay, sa $20 na yan, kapag nag-GM ka, 4% ka. Kapag Vice President ka, 8% ka na. Kapag ka naman Senior Vice President, 12% ka na. Pag ED ka, 16% ka na out of $20. Okay po? Para klaro tayo. So yan lang po mga partners. I hope na intindihan yung lahat. Pwede na po kayong